Ano tong... May nakuha kong info. Ito ba to? Sa party list votes lang, more than 3 million or 3 million ang overvotes. Live yun, ah. Parang never pa nangyari yan, ah. Kaya ang mga tao talagang nagtataka. Bakit ganun ang mga results sa mga party list? Saka ang daming party list na bago, nananalo. Anong strategy nila, di ba? Ang mga nanalong party list, lalo na yung matataas ang boto, ay yung mga political dynasty na party list. Yung mga party list na mga congressman. Bakit? Eh, alam naman natin kung bakit. Dahil sa AIX, TUPAD, AKAP, ayan pa. Kaya Secretary Gatchalian, tigilan na po yung AKAP. Huwag po ibigay yan sa mga congressman ang control dyan. Dapat ibigay po yan sa mga Senior Citizens Association, sa mga PWD Association, para naman klaro yung standard. Kung sino ang makaka-receive niyan, ay yung talagang poorest of the poor, tsaka yung mga hindi talaga na kaya magtrabaho. Kasi that was supposed to be. Pinasok nila yan as a social safety net. Oh, tapos ginawa nilang ayuda. Ang lalaki ng mga katawan, no? Pinapay-pay-pay pa yung 5,000 pesos. Nakita ko eh. Wala namang pandemic. Oh, wala namang pandemic. Namang baha sa kanila. O, bagyo. Secretary Gatchalian, Sec. Tigil na po yung pagbibigay ng mga ayuda na ang mga barangay captain ay present. Ang mga barangay venue ay may mga tarpaulin na mga party list ng mga congressman. Nakita mismo ng tao ko doon sa isang bayan sa amin eh. May picture ako eh. Ayoko lang magkaso kasi tatamaan yung kapitan doon eh, sa barangay na yun. Pag kinasuhan ko yun, sino naman ang makakasuhan? Di ba yung barangay captain? Speaking of barangay, tuloy ba? Tuloy ba yun? Barangay? Ano? Tuloy ba yung barangay election? O, total, nagamit nyo na naman sila sa election eh. Oh. Sabi ng friend mo, si Kong Rufus, mukhang i-delay kasi 8 billion na yung gas. 8 billion. I-delay na naman nila. Eh di yung term of office ng mga barangay officials, eh, unli na. Eh, hindi na mapapalitan yung mga hindi tama. Abay, kung ganito, dapat itong mga professional sa barangay, mga kababayan, tumakbo kayong kagawad dyan sa barangay nyo, mga professionals, doktor, engineer, mga NGO leaders, tumakbo po kayo para kahit doon man lang ay masimulan natin yung pagbabago. Eh, pati corruption sa barangay ay talamak na din. Pati sa SK, talamak na din. Pati yung barangay ID clearance, sinisingil. ID clearance, sinisingil ba yun? Eh, kung may budget na dun, di ba? Eh, ba't may bayad yun? Di ba papel lang yan? Clearance lang yan, papel lang yan, tsaka inka. Di ba maintenance on operating expense lang yan? Ba't yun naman papabayarin pa yung tao sa ID as a clearance? Sumusobra naman. Walang OR. Sumusobra naman kayo. Oo. Wala naman palang official receipt yun pag pinapabayad yung mga tao sa kanilang barangay clearance. Eh, dapat kung wala kayong OR, wag di kayo sumingil. Mga kababayan, wag po kayong magbayad. Pag wala po kayong resibo, at i-post nyo po sa mga Facebook nyo na hinihingan kayo ng bayad na walang resibo. Kailangan na po tayo talagang labanan natin itong corruption. Secretary Gatchalian, Sec, nagamit na yung DSWD funds ng mga ayuda, ginamit na ng mga politiko, lalo na ng mga congressman. Inagreklamo. Siguro naman ngayon ay pwede na po. Strictuhin nyo na yung guidelines dyan. Hindi po barangay captain ang
magre-recommend, hindi kahit sinong politiko dyan. Dapat po yung mga PWD Association, senior citizens, solo parents, yung mga ganun na po. Total, organized naman yung mga yan dyan eh. Para alam po ng tao na karapatan nila yan. Kung ganyan ang sektor nila, karapatan nila yan. Hindi po yung nililimos sa kanila ng kanilang congressman. May kung makabigay yung mga yan, akala mo pera nila, mahiya naman kayo. Alam mo, kakapal yung mga congressman kayo, mga walang hiya kayo. Hindi yung lumabas lang sa Imbornal, binigyan ng 80,000. Oh, sino? 80,000 lumabas yung... Sir, makukuha kayo dyan, ha? DSWD, ginamit na naman kayo pang-epal dyan ng mga politiko. Makukuha kayo dyan, disallowed dyan, ma'am, sir. Kailangan mag-release ka ng pera, merong specific public purpose, public interest. Ano yan? Nakaka-cure ba yun ng poverty? Isang tao, binigyan mo 80,000? Kakasolve ba yun ng poverty dyan sa barangay niya? Ay, mga tao, ayaw na magtrabaho. Sa Imbornal na lang daw sila titira. Pambihira kayo. That's an illegal na disbursement ng pera ng bayan. Ano ba yan? Bayad naman kami ng bayad ng tax. Kahit na nga hirap na yung government employees, 32% ang flat rate sa tax sa mga empleyado. Yun nga sinasabi ko eh. Kung nanalo kami sa P3, yan ang aking panukalang batas eh. Instead na 32, ang government employees, kalahati na lang. 15% lang dapat binabayad. Kasi hindi naman tumataas ang sweldo nyo ng ganun kataas eh. Sa government employees eh. Bawat taas din yung income mo, income tax mo. Wala rin. Napupunta lang din balik sa gobyerno. Naninanakaw lang naman din nila. Yung panukala mo, yung National Drug Testing Day. Ay, yung National Drug Testing Day ko. Ano kayong, kaninong birthday kaya dapat na lagay ko yun, ha? Kaninong birthday? Oy, sumagot kayo dyan. Mga bata! Mga bata! Mga kapitri! Mga kakambing! Sumagot kayo. Kaninong birthday natin itataon ang National Drug Testing Day? Ako, payag ako. Pag nag-hair follicle test si VP Sara, sasama ako. Pero kasama dapat din si BBM. Di ba? Kasama Vice President eh. Dapat sama din ng President kung totoong fight drugs tayo. Fight drugs. Tsaka para maka-encourage din yung mga nasa baba. Oo, pag nakita lang Presidente nag-follicle test drug test, lahat magna-drug test din. Nahiya sila, di ba? President at Vice President na mismo. Oh. Kaya noon sa COMELEC commissioner ako eh. Gusto ko talaga i-attach yung mga salin eh. Oh, may dumaan pa oh. Oh. Gusto ko talaga yung mga salin na yan, i-attach yan sa Certificate of Candidacy. Para malaman natin, nung nagsimula kayo dyan, nag-congressman, wala kayong shares of stocks, wala kayong mga kondo, wala kayong isa lang kotse nyo, wala kayong kotse. After 9 years, ang dami nyo nang yumaman dyan, mga congressman. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Tingnan yung mga tao sa Imbornal nakatira. Meron bang country sa Asia na sa Imbornal na nakatira mga tao? Wala! Kahit yung pinakamahirap na bansa sa Asia. Di ba, baby? Oh, sabi ni Dior, tama. Pinakamahirap na bansa sa Asia. Hindi sa Imbornal na nakatira mga tao. That is how poor our people are. Tapos kayo dyan. Sarap ng kain yung bawat meeting ha. Charge sa amin. Oh, sarap na kaya ng nyo dyan ha. Bawat meeting nyo dyan, palitson-litson pa kayo ha. Dapat i-live stream yung mga meeting dyan sa Malacanang. Live stream nga yung Senate tsaka House Live stream, pati yung pagkain. Gusto namin makita anong menu dyan. Meron bang luyang dilaw dyan? Favorite ko yun adobo, luyang dilaw. May coke daw.
May coke. May coke pa dyan? Dapat makita namin kung may coke dyan sa mga meeting sa Malacanang. Oo. Kasi sumusobra na eh. Hindi nyo naman nasa-stop yung corruption, di bawasan yung sweldo nyo. Lahat ng member ng cabinet, lahat ng may sweldo ngayon, sa gobyerno na hindi local hindi local government is national agencies, head of agencies, tsaka government corporations, members of the board, ng mga PhilHealth, ganyan-ganyan. I challenge you. 1/2 ng salary nyo. Yun lang ang kukunin nyo. Ang 1/2 ay ibibigay nyo sa employees union nyo. Bigay nyo sa employees union nyo. Pang nila, medical nila. Pang emergency nila dyan. I challenge you. Kalahati ng sweldo nyo. Tapos, sabihin nyo sa amin kung sino kayo, magkano dinodonate nyo every month din sa employees union nyo, at kayo papalakpakan namin. Wala rin naman yung mass resignation. Yan. Yung problema ngayon yung mga ini-employ dyan ng gobyerno, nila-appoint ng presidente, walang sense of sacrifice for the country. Bulsa nyo lang iniisip nyo. Kala naman, talino-talino nyo dyan. Paupo kayo sa mga posisyon na tig pa 5 million a year kayo. Tama ma'am, di ba? Kahit mag-piso sweldo sila, malaki pa rin kinikita nila. Laki ng kita sa mga allowance, sa mga extraordinary expense. Ano ba yan? Convert to cash? Paano na pala impeachment? 3 years. Titiisin pa namin kayo another 3 years. Bago mag-eleksyon. Na ang eleksyon naman ay halos hindi na ito tunay na eleksyon dahil puro vote buying naman. Vote buying ng political dynasties na nasa posisyon ngayon, mga senador at mga congressman. Yan dapat itanong Kaya, ang COMELEC should reform. Kayo ang with due respect sa aking mga colleagues dyan sa COMELEC lalo na kay Che. Kayo ang gatekeeper dyan ng party list Pinag-approve nyo lahat ng mga registration. Kaya ayan, puro political dynasty. Puro proxy. Anong ginamit nila? Ginamit nila pondo ng bayan. Ayuda galore. Ayuda to the max. Tsaka unli vote buying. Yun. Sabi nila, sour grapes, Attorney Guansong, kasi talo siya. Bago pa kami dito, nung nanalo kami last time, ganito na ako magsalita. Mga magnanakaw kayo. Walang nagbago sa akin. Naka-t-shirt pa rin ako ng ganito sa loob ng bahay ko. Ito lang ang bago. Ano daw yung impeachment? Bagong papi. Impeachment? I already said that before. That impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Nakita ko yung testimony ng COA auditor sa House. Nakita ko sa video Anong sinabi niya? Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi Ang mga congressman lang doon sa committee na yon ang nag-interpret na yung amount of money na yon, 125 million na
liquidated by VP Sara, the office of VP Sara, is an illegal disbursement and therefore a betrayal of public trust. Ang layo naman. Eh, ang dami nyo naman dyan eh. Pahingi yung ubas dyan. Dahil nakakatikim lang ako ng ubas pag wala ako sa bahay. Bawal ito sa diabetic. Nahuli ka, naka-live. Ay, Doc! Sorry, Doc! Sorry. Isa lang, Doc. Isa lang. Ano naman Sino ba nagsabi? Ang sabi ng mga congressman, na-liquidate niya yan in so many days lang, 125 million. Therefore, it's an illegal disbursement. Binuksan ang envelopes na liquidation receipts. Trabaho ba yan ng House of Reps? Ang mag-audit ng confidential funds? Eh kayo nga dyan, extraordinary expense yun, pinipirmahan nyo lang, walang resibo eh. Oo. Di ba totoo? Magkano? Kami, hindi nyo pinaupo tatlong taon ha. Speaker, 3 taon hindi nyo ako pinaupo ha. Magkano sweldo ko doon? Sana, nabili ko pa ng mga wheelchair yan. Pagamot ko pa yan ng mga bata. 3 taon. Magkano extraordinary expense doon? Kaya mo siya dinimanda sa Supreme Court. Ay, kaya nga, kami nagmandamos na sa Supreme Court. Wala na kaming choice dyan. Dahil ang Speaker, talagang political na ito. Ayaw niya talaga maupo yung P3PWD kahit hindi na ako. Eh, hindi naman ako nauupo eh. Si Dr. Ilagan naman eh. Yun ang sabi ng Supreme Court eh. Yun ang sabi ng Comelec eh. Ayaw niya pa rin. O matatapos na. June 29, tapos na yung term. Kailan nyo kami paupuin, Speaker Martin Romualdez? Kaya babasa sa survey eh. Speaker Martin T. Romualdez. Kailan nyo paupuin ang P3PWD? Kayo pala? Ang Diyos? Mataas pa kayo sa Supreme Court. Pwede palang hindi nyo patupad ang Supreme Court decision tsaka proclamation ng Comelec. Kayo pala ay Diyos. Masakit po yan. Hindi po para sa akin. Hindi para po sa mga persons with disability at ang mga senior citizens na disabled na, mga batang may kapansanan. Masakit po yan sa amin, sir. Taas na kaya sa survey ngayon? Masakit po yan sa amin, sir, na hundreds of thousands naman ang bumoto sa amin. Kahit ngayon, na hindi kami umabot doon sa 63 seats, we still got 215,000. Walang vote buying yan, ha? Tumayo kayo doon sa Luneta. Magsabi kayo, mga congressman, hindi ako nag-vote buying ng party list ko. Oh. Tara, tayo tayo doon. Baka manalo lang dyan, kabataan party list eh. Taas sa survey ng speaker mo? Anong survey ni Speaker? 6%. Ang taas oh, 6%. For President. Alam nyo, ang pinakamalakas na kalaban ni VP Sara, si Speaker Martin T. Romualdez. Kaya dapat naman sana, maging generous siya. Alin dyan? Kanina bang survey ito? Oh. Maging generous naman sana siya. Lahat ng kapangyarihan nasa kanya na. Lahat ng kapangyarihan nasa iyo na. Pero dahil inapi mo yung mga taong may kapansanan, pobre, bulag, mga batang hindi makahinga dahil may butas yung mga puso nila. May sa impyerno ka pa rin pupunta. Impyerno. Anong sabi sa niya sa'yo dati yung nakita kayo na he will support PWD, di ba? Oo. Nung hindi pa nag-file yan si Cardema, dun sa lunch ng party list, yan, nibita din naman ako dun. Sila nga ni Kong Sandro ang nagpa-picture sa akin sa likod ko eh. Diba? Siyempre, lola nyo, hindi naman makatayo-tayo. Kamaston pa nga eh.
Sila nga nagpa-picture sa likod ko eh. Tsaka sinabi niya, alam nyo, kami ni Speaker, hindi naman kami nag-away eh. Taga-UP yan eh. Upsilon Sigma Phi. Hindi kami nag-away. Ang laki ng taas ng tingin ko dyan noon. Talino niyan si eskwela. English speaking. Sinabi ko sa kanya eh, Speaker, yung PWD committee ay ad hoc lamang po yun. Baka naman pwedeng gawing permanent committee yan para sa amin. Ay, nag-promise ka sa akin, Speaker, ah. Ipaparesolusyon mo, gagawin mo permanent committee. Yun pala, hindi mo ako pinaupo dahil anti-Marcos ako. Ano ba masama sinabi ko? Ano ba unity? Kala ko ba unity na? Eh, sinabi ba ako masama? Hindi mo ako pinaupo, Speaker. Kahit wala namang TRO sa House of Reps. Walang TRO sa'yo eh. Comelec ang may TRO eh. Eh, ang kini-question doon, yung qualification ko. Pwede na yun sa HRET eh. Pinaupo mo na sana kami. Hanggang matanggal kami ng Supreme Court kung tatanggalin mga. Pero ano ang desisyon ng Supreme Court? Na nanalo ang P3PWD at may karapatan kami sa isang seat. Kahit na late na, 6 months na lang bago mag-eleksyon. Kaya kami sinutusan ng Supreme Court na wag lang si Commissioner Guanzon ang representative. Pwede iba. Kaya ginawa namin, nag-comply kami sa Comelec. At binigyan kami ng Certificate of Proclamation in the name of Dr. Camille Luansing Ilagan from Batangas. At nag-oath sa judge si Dr. Ilagan. At pumunta dyan ilang beses. Pumunta dyan. Naupo pa. Sinabihan ng speaker na, Speaker, kamag-anak ko to. Sabi ng isang sekretary ha. Ipa-oath niya naman, last day na ngayon. Sabi niya, hindi. Umalis muna si Guanzon sa P3PWD. Ano naman ang... Inuna pa impeachment. Ano naman ang galit mo sa akin? Hindi ko naman sinabing ikaw ang bangag. Wala akong sinabi against you, Speaker Martin T. Romualdez. Wala po akong sinabing masama tungkol sa inyo. Bilib na bilib pa naman ako sa inyo. Ito yung ginawa nyo sa akin, itong eleksyon na ito. Ni Radio Negros Occidental, kumuha kayo ng boto dyan. Ginamit yung mga congressman. Para mabawasan yung boto ko sa home province ko. Walang ganyanan. Speaker na kayo eh. May kapangyarihan na kayo eh. Doon pa lang sa Leyte eh. 480,000 na yung boto nyo doon sa party list yung tingog eh. Gusto nyo sakupin talaga ang buong Pilipinas. Yan disqualified yung pala. Wala namang TRO eh. Hindi ako pinaupo. Pero yung Anwaray, di ba ma'am, may Supreme Court, pero pinakaupo. Anwaray? May Supreme Court sila, pero nakaupo sila. Lahat dyan ang kalaban ni Speaker Martin T. Romualdez. Habang nasa may kapangyarihan siya, lahat dyan walang chance. Ang ano ko lang sana, kaming maliliit na mga tao, huwag naman sana, Speaker. Sana po ay pagbigyan nyo na kaming mga maliliit na tao. Kasi, dyan po nasusukat ang greatness eh. Greatness is measured. Not by the power that, you can do all these things. I will do that just because I care. Ganon. Hindi. Greatness is measured by your generosity of heart. Your generosity of heart. Yan ang problema. O ngayon, impeachment?
Impeachment, sinabi ko na from the start. Hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Kasi si VP Sara naman talaga ang the woman to beat in 2028. Halos sabay yung yung confidential funds na kasi ginawa nilang reason yun na ground as betrayal of public trust. Yung confidential funds. Pero sa totoo lang, lahat kayo dyan na may confidential funds, iba nga billion dyan Pinabuksan ba ng House of Reps ang inyong mga envelope? Hindi, di ba? So what does that say of the House of Representatives in that committee? That they were targeting Vice President Sara. Is that correct? Na i-impeach nila? Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats kayo dyan. Kasi yung testimony ng auditor na yon, di na niya mapapalitan yon. That's on record. Speaking of. Kaya, ngayon, i-impeach ng, Senado, dinilay sinuspend, postpone ni Senate President Jesus Escudero ang start ng hearing. Siyempre, reklamo yung mga not-file. Patapos na po ang session. Sarado na po yun. Tapos na impeachment by June 30 noon time. Tapos na ang term nitong mga senador na to. Kailangan mag-file sila uli. Paano sila makapile uli? The same year nila final. Hindi ka pwedeng mag-file the same year. Gusto nyo, next year naman. Sabi, next year naman. Election ulit Mag-election na tayo Napalad mo ba interview ni Kong Toby? Sabi niya, pinangako daw kasi sa mga Kong yung budget. Budget ng ano? Yung para sa infrastructure, pinangako. Pinangako daw ni Speaker? Sabi ni Congressman Toby? Kaya tinamaan din yung mga alyansa senators nila kasi natalo sila sa Mindanao sa nangyari. Oo, bugbog ang mga senador ng alyansa, di ba? Sa Mindanao, wala. Sila doon. That's Duterte country. Ano naman masasabi mo sa kumakalat na balita? Spokesperson ka daw. Ay, no comment No. Hindi sa akin nagsimula yan Hindi sa akin nagsimula yan Nagsimula yan kay Kifi Chu. Yan si Kifi Chu talaga pilya talaga si Kifi Chu. Nung nga sa Quadcom, sinakyan niya lang dun si Abante ba yun? Abante? Si Pastor Abante. Tuloy. Sinakyan lang niya. Inukray siya ni Abante. Tapos sinakyan lang niya. Tapos natalo tuloy. Ikaw, Kipichu, kasalanan mo to lahat. Bakit ako pinag-uusapan ngayon? Na ako daw spokesperson. Huwag nyo naman i-preempt si VP Sara. May sarili po siyang kaso, labo-labo na. Si Sasasot, si Joy de Beber, sina Ferma Duterte. Uy, amiga. Labo-labo na. Lahat na. Pero hindi pa kayo nag-meet ni Inday. Nag-meet kami ni VP Sara. Nag-appear siya sa sala ko Yung hugpong? Pumunta ko. Oo, VP Sara she was president of Hugpong sa pagbabago, di ba? So, to qualify, to register, kailangan mag-appear yung president. Nag-appear siya. That's how I met her. That's the only time I met VP Sara Duterte Carpio was in my sala in the first division. She testified about her
political party, Hugpong. And that was the only time na pinatestify ko siya. That's the only. After that, we did not meet again. But I want to thank her. I saw the video na nandun yung idol ko, si Miss Elizabeth Zimmerman. Katango-tango siya. Nakita ko yung video na VP Sara, sabi niya, pero hanga po kami sa tapang at talino ni Commissioner Banson. Maraming salamat po, VP Sara, for that compliment. It is my honor. Kaya po, huwag niyo pong sabing ako'y bias lamang kay VP Sara. Kaya ako no sa impeachment. Isipin nyo talaga, sa dami ng problema ng bayan, unahin mo pa talaga pagpatalsik ng Vice President. Napakalaking political upheaval. Hindi ka pa kontento. Pinadakip mo pa si Mayor Digong. At si doon, pinadala sa Hague. Sa ICC. And political, ano naman, upheaval. What does that mean? It affects our economy negatively. Tingnan mo, walang no new investments. Pag walang bagong investment o kapital, walang bagong trabaho. Walang bagong trabaho, walang bagong produksyon, walang factory, walang bagong jobs. Yan ang problema. Kaya ang poverty hindi masusolve nitong administration ni Bongbong Marcos. Paano pala yung mga nakapending sa Supreme Court? 2025 national budget, most corrupt daw. Yung PhilHealth, yung Harlika funds. Kita mo yan? Yung pinakahinablang gobyerno, ito na. Maliban pa dun sa mandamos namin against Speaker Romualdez. Biro mo, General Appropriations Acts being questioned in the Supreme Court. PhilHealth, yung 89 billion dyan natin na binabayaran sa PhilHealth. So, Maharlika. Maharlika funds na wala namang investment, milyon-milyon ang sweldo. O ngayon, nag-invest siya sa isang mining company. Mukhang love na love nyo, feel na feel nyo talaga yung mining dyan, ano? Kasi ang dami nyo naman dyan sa Congress. May mga mining companies kayo Alam nyo. Ang hirap talaga dito sa Pilipinas ngayon. Kontrolado ng mga business interests, cronies, dynasties, ang ating ekonomiya through Congress. Tataas yun naman ang tax namin sa capital gains tax. Yung Netflix, tumaas na. Netflix. Kaming mga PWD, Netflix na lang yung aming Dahil hindi naman kami makalabas ng bahay na. Ay tax na. Ang question nila sa'yo, Ma'am. Ang hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. At bawat eleksyon, parang nakakawalang pag-asa na. This is the worst election sa vote buying. The worst na dinaanan ko. Speaker, this is the worst election sa vote buying. At marami pong congressman ang guilty dyan. Kaya sana po, imbestigahan nyo rin sila. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kababayan, mga akla. Sagutin mo doon yung question nila. Anong question? Anong plano ni Rowena Guanzon sa susunod na 3 taon? Ang unang plano ko ngayon, magpa-lab test. Dahil yung doktora ko, ay galit na sa akin. Kailangan magpa-lab test, kumusta ang diabetes, kumusta ang cholesterol, kumusta... Kaya may bago akong papi. So I have nurturing, I have loving, companion. This will help me with my blood pressure. Diba? Yan po. At pahinga ng konti. Pagkatapos po, itong taon na ito, start pa lang sa July, meron na tayong Disability Awareness Week sa July. Kaya simula na po, gagalan na naman ako. Pero
Hindi na po ako doon sa Leyte. Never ako pupunta dyan sa teritoryo ni Speaker. Pupunta ako dyan kay Congressman Richard Gomez at kay Mayor Lucy Torres. Makiki-hello lang po ako dyan. At sa mga kaibigan ko na advocates, sa mga mayor na mga advocates po ng PWD Rights, July po ang National Disability Awareness Act. Salamat po. Paki-share lang po nitong ating conversation ngayong araw. Maraming salamat. Mama Bing po ito. Attorney Rowena Guanzon po ng P3 PWD Party List.